Kaluyagan at Dinteron Pangasinan, na imbag nga rabi katatay amin, kailan kabagis dito'y amyanan. Abuluyan nyo akpa, yaman salitad Tagalog. Palubusan na apo nga agsawak iti Tagalog tapno maawatan dagito'y bisita tayo ang kapada nga kandidato nga senador kanda dumapay ng imay dito'y. Pwede ba? Tagalog lay pansalita kawa. Uno na, pasalamatan tayo'y pasalamatan muna natin ang Panginoong Diyos. Dahil sa Kanya'y ligtas tayong nakarating dito. Galing po yung grupo naming PDP Laban sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Sina Senator Robin, si Senator Epe Salvador at yung mga iba galing po sila ng Iloilo, yung iba galing ng Leyte, yung iba galing ng Negros. Ako naman po ay nanggaling ng Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Bukidnon, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Tapos dumating po ako sa Maynila kahapon at bumiyahe po ako patungong Pangasinan. Nag-motorcade pa po ako sa Pampanga at saka sa Tarlac kahapon. Pero kailangan kong pumunta sa Mangaldan dito sa Pangasinan dahil itong minamahal nating bayan ng Mangaldan ang napili ng PDP Laban at ang SMNI, ang KOJC na partner natin ngayong gabi para idaos yung pinakamalaking rally ng PDP Laban sa buong Northern Luzon at dito ginawa sa Mangaldan, Pangasinan. Pasalamatan din natin ang lahat ng ating mga kababayan dito sa Pangasinan galing sa iba't ibang mga bayan na narito ngayong gabi at lahat po nagnanood at nakisaya sa motorcade nating ginanap kaninang umaga. Mula po sa bayan ng Mangaldan, pumunta po tayo ng San Jacinto, Manawag, Pusurubio, Binalonan, Ordaneta, Mapandan, pabalik ng Mangaldan. At kaninang hapon, Mangaldan, Dagupan City, Calasiao, Santa Barbara, pabalik ng Mangaldan. Yung pong ibang grupo na kandidato, hindi na po sila makagawa ng rally na katulad nitong ginawa natin ngayon sa Pangasinan. Kung meron man silang rally na ginawa noong nakarang araw dito sa Dagupan, dahil merong binigay na ayuda na naman. Kayo ba ngayong gabi, meron ba kayong natanggap na ayuda galing sa PDP Laban? Wala kayong natanggap na akap? Wala kayong natanggap na tupad? AX? BAEF? T-shirt meron? Hanggang doon lang yung kaya ng PDP Laban at ng KOJC. Kahit papaano, meron din naman po kaming konting mga t-shirts na pinamimigay pag nag-motorcade kami o kaya'y nag-rally. Pero hindi po kayo umaalis. Dito, sa rally ngayon, mag-aalas 11 na ng gabi. Nag-umpisa po tayo ng alas 6. Kanina, ay maglilimang oras na po ay nandito pa rin po kayo. Ibig sabihin po niyan, gusto nyong marinig yung buong katotohanan kung bakit ako na isang anak nyo rito sa Pangasinan, siyak ya anak nyo, kabalayan nyo, kaluyagan nyo, at Mangaldan tan Pangasinan, wadyaak yung tatalindag, ya ilalaban so katunungan, tasay gagawan da irarayawatan akayrong natanod gobyerno aliwan panmaungan na Pilipinas. Hindi para sa kabutihan ng Pilipinas at mamamayang Pilipino ang nangyayari ngayon. Dahil
pinagsasamantalahan po nila ang kaban ng bayan at ang mamamayang Pilipino. Kaya kayo po ay naririto para marinig nyo ang katotohanan at napakinggan nyo ang sinabi ng mga naunang nagsalita. Pero ito po ang aking masasabi sa inyo. Ako, sa lahat ng kandidatong senador, ang hindi nakahanda na tumakbo. Alam nyo yan. Nananahimik na lamang po ako rito sa ating bayan sa Mangaldan, dito sa probinsya natin sa Pangasinan. Pag ako'y nauuwi rito, andyan lamang po ako sa ating munting bakahan at sakahan at tumutulong sa ating mga magsasaka upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Kasama ko si Mr. Jaime Espanyol at kasama ko si Kagawad Nud na siyang nagpahiram dito sa kanyang sinasaka kung saan po tayo ngayon ay nagrarally. Palakpakan natin si Kagawad Nud. Maraming salamat, Kagawad Nud. Yan po yung aking ginagawa. Pero, kinausap po ako September 24. Nasa ibang bansa po ako nung ako ay tinawagan ni Executive Secretary, former Executive Secretary Bingbong Bidaldea. At ang sabi sa akin, Raul, gusto ni Mayor, pag sinabing Mayor, si Tatay Digong yun, nakasama ka sa 6 na kandidato ng PDP Laban para tumakbo pagka-senador. Ang sabi ko sa kanya, Sir, wala po akong pag-asang manalo. Mission impossible po yan. Hindi naman po ako artista. Hindi naman po ako entertainer. Hindi naman po ako media personality. At wala po akong pera para gumugol ng 1 bilyong salapi, 1 billion pesos, para ikaw ay makapagkandidato na talagang gumastos ka sa advertisement, sa television, sa radyo, sa dyaryo, magbayad ka ng mga social media practitioners para ikaw ay bumango ang pangalan mo. Maglagay ka ng katakot-takot na tarpaulin sa buong Pilipinas at magkaroon ka ng maraming empleyado na kasama mong mga kampanya. Wala po akong ganun. Kaya ayokong tumakbo. At hindi ko rin po yan pinangarap. Hindi ko rin po yan inisip. Wala po sa akin yan. Galit sa akin si Mayora. Nung sinabi ko na, pag pumasok ka dyan, sabi niya sa akin, maghihiwalay na tayo. Takot ako doon. Ganon din yung 3 kong anak. Si Vice Governor Mark Lambino, sabi niya, Pa, huwag ka nang pumasok dyan. Lalo yung 2 anak kong abogadang babae, huwag ka nang pumasok dyan sa politika. Pero, nung makita ko yung ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas sa pag-imbestiga ng kung ano-anong mga klaseng investigasyon na ginagawa nila, lalo na yung ginagawa nilang panggigipit kay Inday Sara dahil lamang po dyan sa confidential fund na nabanggit na ni Congressman Marcoleta kanina, kung ano ang rason kung bakit nila ginawa yung panggigipit kay Inday Sara. Sabi ko, ibang usapan na ito. Tutuloy na yan sa impeachment. At alam naman po ninyo bilang isang abogado, humawak po ako ng kaso ni President Gloria Macapagal Arroyo at ang sanhi ng pagdemanda sa kanya ay dahil din sa confidential fund. Kaya kabisado ko pag pinag-usapan natin batas patungkol sa confidential fund. At iyon ang gusto nilang gawin kay Inday Sara. 150 million na confidential fund. Plunder ang bagsak po niyan. O graft and corruption. At yun na nga ang kanilang plano. So yun ang naging dahilan kung bakit tinanggap ko yung imbitasyon ni Tatay Digong na ako ay tumakbo bilang isang senador upang magkaroon po ako ng intabladong katulad nito, maipaliwanag sa sambayan ng Pilipino na ang ginagawa ng pamahalang ito ay panggigipit dahil lamang sa politika, pero pinapabayaan nila ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, ng mga taga-Pangasinan, ng taga-Mangaldan.
Kaya yan po yung dahilan kung bakit naririto ako ngayon. Si katutan, surason no akin at wadyak ng talindag. Insan ginawara at kinang Tatay Digong. Ginawa nila yung pag-aresto kay Tatay Digong. Bilang isang abogado, ako ngayon ang pinakamaingay, sabi nila. Yan si Lambino ngayon, ang pinakamaingay na nagsasabi pagdepensa sa mga Duterte sa media. At dahil po dyan, kinasuhan na ako. 3 kaso ngayon ang hinaharap ko. Bagong kaso po yan. Mismong NBI ang nagdemanda sa akin sa Department of Justice. Sasagutin ko yung kaso na yan. Meron ding isinampa sa akin na grupo ng kung sinong grupo ng mga abogado, patatanggal po nila akong abogado, disbarment. Meron pa akong isa na kailangan ko ring sagutin sa susunod na araw. Pero hindi po ako natitinag dyan sa mga ginagawa nilang political harassment. Dahil alam ko na tama yung pinaglalaban natin. Hindi lamang karapatan ni Tatay Digong ang nakataya dito, karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Atan sa importante at siya, aman, so amay karaklan, so napansilbihan na duga, aliwan saman labat, sumansilbigan sa kaya to. Insan ang tutan, so ginawara, ano ang ginawa na naman nila? Sumadsad na yung kanilang popularity rating. Negative yung trust rating. Agdalagabay, itaya kayo rong ditan at palasyo natan. Kaya totoo. Amin tayo dya. Imbutos yutan, dan imbulag yung eleksyon na wa. Ang gansakmat, imbutos ko, yung kampanyak ni. Antayutan. Nung tumakbo siya nung 2016 na Vice President, saan siya tumira? Dito sa Mangaldan, ng 2 araw, 2 gabi. Sa atin, hindi ba? Akala ko, nung nanalo siyang presidente, magsisilbi siya ng tama. Tama yung sinabi ni Philip Salvador kanina. Kinuusap ako para sumali sa pamahalaan, pero 2 beses ko pong tinanggihan. Dahil hindi po ako komportable dito sa nangyayari sa pamahalaan. As early as the first month ng kanyang panunungkulan, nakita ko yung mga nakapalibot na mga tao. Sabi ko, delikado ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Mananatili na lamang po ako na maging tagapag-alaga ng baka at kalabaw sa Pangasinan kesa papasok pa muli ako sa pamahalaan. Kaya ngayong gabi, mga minamahal na kababayan sa Pangasinan, tulad ng pakiusap ng mga naunang kandidato sa pagkasenador, kailangan po na straight yung ating iboto. Straight PDP laban Team Duterte, at naririto po yung kanilang mga pangalan at numero. Ilang beses na pong inisa-isa po yan ng mga ibang kandidato. Ito lamang po ang pakiusap ko po sa inyo, mga kababayan sa Mangaldan at saka sa buong Pangasinan. Kung ako po ay iboboto po ninyo, pakiusap ko po, iboto po nyo lahat itong kasama kong 9 na kandidato. Number 10, Bondok. Number 22, De La Rosa. 28, Bongo. 30, Hinlo. 38, Marcoleta. 42, Mata. 53, Apollo Kibuloy. 56, Rodriguez. At 58, Salvador. Number 34 po ako. Kasi kung isa lamang po ang inyong iboboto at ako lang, hindi po magtatagumpay ang nais nating pagbabago sa Pilipinas. Sa ngayon, nag-iisa yung senador na maiiwan pagkatapos ng June 30. Senator Robin Padilla. Senator Bongo, Senator Bato, re-electionist. Siguradong mananalo na sila number 1 or number 2. 3 lamang
yung siguradong PDP laban na senador kung hindi nyo iboboto yung 8 na kandidato kasama na po ako. Pwede po ba nayarin karawang kudsi kayo ya iboto siyo ya samplura ya kandidato na PDP laban? Agda na rengal di manad Malacanang. Pwede po ba na straight PDP laban Team Duterte ang ating iboto? Maraming salamat. At tayo nan imbanag ira ya taon nan sa kayurong ya Mayor at Mangaldan at si Marilyn pigaran ambulansya susimabi at Mangaldan, pigaran truck ya balo susimabi at Mangaldan, pigaran asimenton karsadan mararakat so agawa at Mangaldan, aliwalabat jad Mangaldan nagsaingan aron niran balay at Pangasinan, sa tambal at Mangaldan libre, walay supply na senior citizen awa. Ngayon ba ay meron pa bang supply ng gamot? Bakit nagawa natin yan? Kasi ang nakaupong presidente noon ay magaling, si PRRD, si Tatay Digong. At ako bilang isang presidential advisor ni Tatay Digong, kasama si Senator Bongo, isang hiling lamang po sa kanya para sa Pangasinan at para sa Mangaldan. Wala pong hinindian si Tatay Digong at si Senator Bongo at si Senator Bato. Mas lalong maraming darating na tunay na pagbibigay ng kapakanan at kaunlaran ng Mangaldan at Pangasinan. Kung magkakaroon kayo ng tunay na anak ng Pangasinan na uupo sa Senado at kung ako ay maluluklok doon, maririnig ninyo ang boses ng Pangasinan sa Senado at ang uunahin po natin ipagtatanggol ay ang ating kapakanan sa Pangasinan at ng Mangaldan. Pero kung ako lamang po naman yung mag-isa, kasama si Senator Bato, Senator Bongo at Senator Robin, 4 lang po kami, mahihirapan pa rin po ako. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Ako na yung campaign manager dito sa Pangasinan nitong kasama kong 9 na kandidato sa pagkasenador. Alanlanagak, iya taga Pangasinan, Jad Mangaldan, Jad Pusurubio, Jad Dagupan, San Carlos, Araya, Subalay ko at Pangasinan. Tasay nanay ko, taga San Carlos, tan Pusurubio, say tatay ko, taga Dagupan. Di manak ni anak at Pusurubio, jak nata manaayam at Mangaldan. Puro-puron Pangasinan, puro-puron Ilocano. Sa liknaan na Pangasinan, liknaan na Ilocano, wadya, at say magteryon agi. Katon, Pangasinan, antayulatan no pano'y panangaro na Pangasinan. Kabalayan ko, aroan ko. Kaluyagan tayo, tulungan tayo. Pero no tulungan nyo kararawang ko si kayo, tulungan din natin lahat yung kandidato ng PDP laban. Pwede ba? At yung Mission Impossible na sinasabi ko na hindi ako mananalo, yung panaginip na imposible ay magiging posible. At yung Mission Impossible magiging posible ring mangyayari. Sa tulong po ninyo, kung inyo pong mamarapatin na iboto po ang aking mga kasamang kandidato sa Senado. Pero gusto ko po ang isang special mention. Si Pastor Apollo Kibuloy. Matagal ko na po siyang kaibigan. May utang na loob po tayo sa kanya. At ngayong gabi, nagkaroon po ng rally dito sa Pangasinan
kapartner natin si Pastor Apollo Kibuloy, ang KOJC at saka SMNI. Kung wala po yung suporta nila rito sa napakagandang stage at napakagandang ilaw at teknolohiya ng LED, hindi po magiging maganda yung rally natin ngayong gabi sa Pangasinan. At kailan lamang nag-celebrate ng kanyang 75th birthday si Pastor Apollo Kibuloy. Kailan lamang yon? Pero wala pa tayong naibibigay na regalo sa kanya, hindi ba? Pwede ko bang hilingin sa inyo na bilang regalo ni Pastor Apollo Kibuloy ay huwag natin siyang kalilimutan sa Mayo 12 at isama po ninyo sa pagboto po ninyo si Pastor Apollo Kibuloy. Pakiusap ko po sa inyo yan. Special na pakiusap ko po sa inyo. At yung imposible na misyon, imposible na panaginip, magiging posible. Kanina, kumanta si Jimmy Bundo. Galing ano? Kaya lang naman gumaling yung batang abogado na yun na kumanta dahil natuto sa akin. Alam ni Ma'am Vivian Bieles yan. Saan si Ma'am Vivian? Yan. Kilala niyo si Ma'am Vivian Bieles? Andito rin siya. Siya yung Vice President ng PDP Laban sa National Capital Region. Ang laki ng suporta niya ni Ma'am Vivian sa PDP Laban. Kahit saan po kami magpunta, karamihan ng ginagastos namin ay galing kay Ma'am Vivian. Yan. Kumanta rin si Bato. Galing ano? Natuto rin sa akin yan si Bato. Senator Robin kanina kumanta. Hindi ko tinuruan yan. Senator Robin. Mamaya, babalik, magsasalita pa yan at kakanta sigurado yan. Nandiyan pa ba si Ipe? Hindi pa kumakanta si Ipe. Magduduit sila, pangako yan ha. Sabi ko, kakanta ko sa paborito mong kanta ito, pero pinangako mo sa akin kanina dito sa hagdan na babalik at kakanta kayong dalawa ni Senator Robin. Kung alam po ninyo itong kantang ito, alam po ninyo itong kantang ito. Sabayan po ninyo ako. Pwede ba?